Good morning everyone! Ito po ang The Mindful Tito Podcast with me, Pop-Up Cardenas, where we share tips and lessons on having a better mindset as we grow older and becoming a happy human with a healthy mind. FYI, I'm here to share my life experiences, successes, and failures. The information presented in this podcast is to inspire people. I recommend seeking guidance from experts such as mental health advocates and other experts in the chosen field. But rest assured that all your feedback, comments, and suggestions are important to me to improve my content moving forward. Hi everyone and welcome to episode 40, where I will give you some reason why I disengaged myself in politics and how it affects my overall health and relationship with people. Politics have always been stressful at mas lalong lumalala ang stress na dulot ng politics in the past couple years. Compared to the past 10 to 15 years, most of us are not interested in any politics-related discussion. Pero now, halos majority of us are all political already, kahit hindi pa informed yung iba sa mga political topics. Some of us, mas pipiliin pa rin natin ang mga politikong gusto natin kahit walang ambag sa paglago ng bansa. Some of us are just avid supporters and die-hard fans of some politicians. Some of us din ay kinagisnan na suportahan ang mga political dynasties dahil ito ang naituro sa atin ng pamilya. Nagiging sarado na ang isip ng iba at hindi na tumitingin sa ibang politiko dahil fix na ang mga utak at puso natin sa mga kandidatong gusto natin. Pero syempre, there are some people din naman na nag-research ng masinsinan. Sila yung mga hindi biased at patas ang pagtingin sa politika. Ito yung mga taong well-informed at hindi lang nakatingin sa iisang side, kundi binabalanse rin niya kung sino ang politikong nararapat. There's nothing wrong if you are really interested or invested in politics. Siguro kasi yan yung line of interest or expertise mo. Pero because of politics, hindi na nagkakaisa ang bayan. May kanya-kanya ng panig at hindi na pinapakinggan ang sasabihin ng iba pang mga politiko at mga taga-suporta nito. Dito tayo nagkakaroon ng political anxiety, mas lalo kapag malapit na ang panahon ng eleksyon o pagpili ng wastong kandidato. Alam nyo ba dati, isa rin ako sa mga nakikisakay lang sa mga komento tungkol sa politika at sa mga politikong gusto ko. Lumaki kasi akong kinagisna ng isang political dynasty na dapat raw ay suportahan ko habang buhay. Yung hindi ko na raw kailangan magsaliksik tungkol sa politikong ito dahil ito raw ang gusto ng mga kamag-anak at kapamilya ko. Naging sarado ang isip ko sa mga politikong ito at pinaglalaban ko pa sila sa mga keyboard warriors dati. Kahit limited lang naman ang alam ko sa politika. Kahit hindi ako well-informed at hindi ko sinasaliksik ng maayos ang panig ng mga kakumpetensya. Basta ang mahalaga, susuportahan ko ang mga kandidato ko kahit minsan nakikita kong mali na ako. At dahil doon, I lost some of my friends at nalikuran din ako ng ibang mga kamag-anak dahil sa magkasalungat naming mga political views. And then, I had the realization na bakit ba masyado akong apektado dito. Unang-una, hindi naman talaga ako interesado sa politika. Kahit nung bata pa ako. Para sa akin, wala talaga akong pakialam sa politika. That's the reason why I quit engaging myself in politics. Oo, inaamin ko, nagkamali siguro ako ng mga binoto noong nakaraang eleksyon. Pinagsisisihan ko ba ito? Oo naman. Pero nangyari na eh. Ang gagawin ko na lang ay next time magsasaliksik na ako ng mas nararapat na politiko na magbibigay kaunlaran sa bayan natin. Pero overall, I really lost my interest in politics. Ayoko na ma-experience ang magkaroon ng political anxiety at mawala ng mga kaibigan at mga taong espesyal sa buhay ko. This is also the reason why kung bakit hindi na ako nanonood ng mga balita at hindi na ako active sa social media. Kasi media is a very toxic place. And social media is a very toxic platform. Na kahit sabihin pa sa akin na, "Uy Paul, dapat nanonood ka ng balita para well-informed ka." No! I choose kung ano yung panonoorin kong balita dahil halos lahat ng binabalita ngayon ay puro negatibo. Maging sa politika, sa bayan, napakadaming krimen, sa buhay ng mga artistang wala namang maitutulong sa atin, at sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa pagpapaunlad ng buhay natin. Kasi alam nyo ba,
Watching more negativity in media or social media feeds our brain with more anxiety and depression. Sa kapapanood natin ng mga balitang hindi magaganda, nag-iiba ang tingin natin sa kapaligiran natin. Iniisip tuloy natin na ang mundo ay delikado. Iniisip tuloy natin that we're living in a dangerous world at magiging fix na ito sa utak natin hanggang may share natin ito sa mga taong malalapit sa buhay natin. Puro negative ang sinasaksak sa utak natin ng mga balita. Kaya ang tingin tuloy natin sa mundo ay delikado. Pero sa totoo, napakaganda ng mundo natin. Always look at the brighter side sa lahat ng mga negatibo and you will find peace and happiness within you. Actually, staying informed about political events is really important. It's equally crucial to manage the anxiety that accompanies it. We just need to learn to adopt practical strategies and make conscious choices. Kasi yung totoo, we can reduce the stress that political news brings into our lives. We just need to find a balance lang that allows us to stay aware without becoming overwhelmed. From setting healthy boundaries with media consumption to engaging in productive conversations that will healthily affect your personal well-being. Always choose to watch or read information that will feed your brain and lead you towards your long-term goals that will make you healthier, happier, and at peace. Mas pipiliin ko na paunlarin ang sarili ko by taking action on my long-term goals and future dreams kaysa sa mga politiko. Tanging sarili ko lang ang sagot ko para mag-move forward sa buhay at sa pangarap ko. Hindi isang politiko ang bubuo ng mga pangarap ko or pangarap natin. Tayo lang at tayo pa rin ang kikilos para makuha ang minimithi nating pangarap sa buhay. Dahil sa totoo, walang pakialam ang mga politiko sa mga long-term goals natin. Kaya bakit ko pa isisigaw ang aking mga hinaing at suporta sa mga politikong wala naman talagang pakialam sa mga pangarap ko? Kaya ang ginagawa ko ngayon pagkagising ko pa lang sa umaga, I learned to be grateful at binubulungan ko ang sarili na, Paul, kumilos ka naman. Huwag kang gumawa ng excuses or mag-procrastinate. Kumilos ka kahit mahirap. Gawin mo kahit mabigat. Be present kung ano man yung ginagawa mo ngayon and just take small action steps sa mga tasks na pinangako mo kahapon na gagawin mo ngayon. Dahil this will compound over time patungo sa long-term goals mo. Walang politiko ang susuporta sa'yo. Sarili mo lang ang makakapagpaunlad sa'yo at para maabot ang mga pangarap mo. And that's all we have for this episode at sana marami po kayong natutunang mga bagay. But before I end this episode, I will truly appreciate it if you share this episode or even my podcast and my YouTube channel to your friends, to your colleagues, to your family because I am more than happy to share good energy with people. So ulitin, ako po si Pop-Up Cardenas and this is the Mindful Tito Podcast. Just a short message, don't be hard on yourself and avoid negative self-talk so you can also share kindness and good energy to the people around you. Again, my name is Pop-Up at maraming salamat po.